Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. Hello, good morning mga kalingap, good afternoon, good evening mga ka-chokar. It's me, Darlene Vlog. So, ngayon, reaction na naman tayo. So, bago natin simulan natin reaction, i-shoutout mo natin si Kuya Val Santos Matubang, si Ate Ina Vlogs, si Kalingap Rab, ang presidente ng Karipa, Mirador, si Kuya Noli kasama natin sa Carabao, at Kalingap Warriors, at siyempre, huwag niyo kalimutan isali si Jomar, si Carla Tapilar, at si Darlene Vlog. Thank you po. Si Jomar, isa sa masisipag na charity vlogger, keyboy si Kalingap Rab, at siyempre, guwapo din. Isa rin sa mga guwapo at isa na leading man ng mga love team. O, alam po ninyo, di ba? So, ngayon, si Jomar ay, yun, tuwing bumibisita ng kanyang mga beneficiary, meron siyang bigas, meron siyang groceries, minsan nakalimutan ang bigas. Normal po yun, di ba? Normal po yun. Minsan din, merong mga charity, ng beneficiary na hindi nabibigyan ng grocery, pero ano lang yan, very seldom lang yan. So dito, makikita natin sa bagong beneficiary ni Jomar is napaka-challenging po ito. Hindi lang yung kailangan siya pabahayan, hindi lang yung bibigyan natin ng grocery dahil wala siyang ulam, hindi lang yung kailangan natin siya tulungan dahil mahirap ang buhay, kundi parang life ito, yung bagong beneficiary ni Jomar is parang usapang buhay dahil alam po natin, ito si Kenneth ay nagkaroon siya ng bukol sa mukha. So, alam po natin na parang masabi natin na buhay kasi parang cancerous na ata yan, diba? Parang magka-cancerous na ata. So, pag hindi natanggal yan, siyempre lalaki at lalaki yan. Pag lumaki at lumaki, siyempre ano bang mangyayari sa buhay natin, diba? So, parang challenge ito rin na gusto rin ni Jomar na matulungan. At ang nangyari noong unang visit is yun nga, maraming nanood, maraming tumulong. At isa po tayo sa mga kasamahan natin na nakapagbigay ng kahit hindi malaking alaga is masasabi natin na malaking tulong sa isang tao na nangangailangan talaga ng tulong. At sa pangalawang visit ni Jomar, ito, pinakita niya yung bahay na, yan, sa bahay nila Kenneth na kailangan din ng tulong. Kailangan din ng tulong kasi yun nga, nagtrabaho mama, ang papa is, ano lang, medyo matanda na rin. Ang trabaho ng tatay ni Kenneth is driver, so ang boundary 700, kung makitang 1,000, so magkano lang ang araw-araw nila? 200. Kasi pambili ng 2 kilong bigas at ulam. So mahirap talaga ang katayuan din ng family ng batang ito. Tanong nga si Jomar, no? So sabi niya, kung hindi ako dumating, wala. Kasi ito nga, yung grocery, ubos na. Yung bigas na 25 kilos, ubos na. Yung pera na binigay is ubos na. Wala. Sabi ni Jomar, kung hindi ako dumating, wala. Wala daw. So, kasi ito nga daw, minsan hindi biyahe yung asawa niya dahil minsan masamang panahon, masamang pakiramdam, kaya minsan hindi nakakapagbiyahe. So, yung mga binigyan ni Jomar na cash is normal na nagamit nila. Di ba po, nabigyan ko po kayo ng grocery at ng ano dati? Pera, kumusta po yun? May tira pa po ba? Wala na po. Wala na po. Yung grocery po? Ubos na rin yung grocery. Yung bigas? Ubus na rin po. Opo. Di ba po 25 kilos yun? Opo. Sa bagay, ilang araw na rin ako, 2 weeks na rin yata akong hindi nakabalik po ay nabisa rin po na yun. So, ubos na rin po pala yung bigas? Opo. Yung grocery wala na din, yung pera po, ubos na din. Opo, kasi baon ng mga bata. Kasi nung tayo na yun, sir, yung jeep, lagi mang sira. Kaya wala pong kita yung asawa ko. Yun yung pinang-continuous namin sa araw-araw, yung binigay niyo po sa amin. Malaking tulong nga po yun. Kaya kung wala yun, hindi ko alam saan na naman kami nang kukuha. Eh, bali meron po ako dito na dalang merenda. Ay, okay lang po. Ano ko to? Actually, hindi naman po siya merenda. Kasi Malaking tulong din itong pag-vlog ni Kalingap Jomar dahil numa-vlog yung mga kamag-anak, mga families, kumontak sa kanila nalaman ang katayuan ni Kenneth. So, nagpadala rin sila ng tulong para sa pagpapa-opera, no? So, malaking tulong din itong vlog kasi, no? Mapapanood ka ng mga kamag-anak mo na hindi na kayo nagkikita, wala kayong contact. So, napapanood ka sa ganito, sa vlog. So, surprising at positibo dahil dyan is matutulungan sila. Kung pag-usapan natin, dito ako magre-react kasi, di ba, na-opera ng bata, maliit daw yan na parang pimples. Tapos, na-infect ata, lumaki, tinanggal. Tapos, bumalik at ganyan nakalaki. After 1 year, ganyan nakalaki. Parang ang laki-laki nga. Balikan niyo yung first vlog, makita niyo kung gaano kalaki. At ito, parang binalik ata, sabi daw ng doktor is tatanggalin ulit. Kasi yung yung dito niya is parang may tatanggalin na
buto tapos papalitan ata ng stainless. At yung first vlog is napag-usapan nila ni Jomar at saka itong nanay na parang magsisikan opinion. At ngayon ito sabi ng anak at ang nanay na yung si Kenneth daw is hindi papayag na pupunta sa doktor. Dahil ano daw, confident na daw siya, komportable na itong doktor na nag-opera sa kanya is siya lang ang parang pinapahintulutan niya na komportable daw siya, komportable na itong doktor is siya pa rin ang mag-oopera. Ano pa pa-check up? Sabi niya pa-check up na. Hindi po ako kasama niya. Ay, ako lang po yun pumunta doon sa doktor. Kasi nakita na po siya nung nag-schedule na uoperahan. Nakita na po siya yung dating doktor na mag-opera. Pero sa ibang doktor po, hindi na kami nagpapatingin. Okay. So, dun lang sa isang, kasi nung last na kita natin, parang nagkausap po tayo na magkakaroon pa tayo ng kayo ng second opinion or third opinion pa sa ibang doktor. Pero hindi na pala, doon na lang sa Ayaw na po talaga niya sa ibang doktor. Opo. Kumusta Kenneth? Kumusta naramdaman mo? Ayos naman. Maayos naman? Kung sakaling magpapa-opera ka, okay pa sa'yo? Okay naman po. Siya naman ang nag-umpisa, tapusin niya. Opo. Di ka naman natatakot? Hindi, yung una nga, mas malala pa yung ginawa niya sa akin. para may galit ka ba sa doktor? Hindi naman. Hindi. Pero gusto mo dun na lang din talaga mag-ano. So ito ang sa akin. Kasi ang nasabi niya dati is mga 50,000 ang budget. So ngayon nabigyan sila ata ng 80. So para sa akin is kailangan ng second opinion. Malaki ang gastos ng second opinion. Bakit malaki ang gastos ng second opinion? Kasi pag nagpa-check up ka, maraming laboratories na dadaanan mo. CT scan, mga lab test ng mga dugo, mga HEPA, kung ano-ano pa. Kasi hindi yan basta mag-opera ang doktor pag hindi ka na test ulit. Kasi matagal na yung laboratory, di ba? Hindi ka naman nila pwede operahan agad na baka mamaya, di ba may mga hypertension din ng mga bata at kung ano-ano pa. So, I'm sure na bago siya operahan, sa tingin ko itong doctor is may mga another laboratory, another test. Kasi after 1 year na, di ba, so hindi natin alam kung anong meron dyan. So, another check-up. At saka, ang naisip ko is, di ba, first operation is bumalik. So, bakit ka babalik sa doktor na yan? Ang nangyari is bumalik. It means, dahil bumalik, hindi ko naman sasabihin na he's not a good doctor. Hindi ko naman sasabihin kasi baka magaling din. Hindi naman sasabihin natin na bakit ka babalik dyan? Bumalik naman. Mas gusto ko yung next na doktor kasi kasi alam natin na may mga another test, no? Pag-aaralan mo na yan. Kasi baka ang tanong, bakit bumalik? Is there something wrong na hindi natanggal ng doktor na yon kaya bumalik? Or I don't know. Tapos, sasabihin ng doktor na ganito ang gagawin, ma'am, ganito ang gagawin, ma'am. So, parang i-balance mo sa last doctor mo, ano yung advice niya, saan ka komportable sa mga advice niya. Baka sabihin ng doktor nga, tatanggalin to, kaya tumubo ulit kasi may naiwan, may something dyan, kaya tumubo ulit. Tapos, pag ganito, hindi na siya tutubo ulit. Kasi yung last doctor, tumubo ulit. Ang usapan dito, bakit tumubo ulit? Diba? So, mas gusto ko kasi may second opinion. Diba? Pag may mga sakit tayo, pumupunta tayo sa, diba, pa-check up. Second opinion, third opinion, fourth opinion. Ako, almost 5 ako, fourth opinion na napuntahan ko ng mga ospital. Every ma-admit ako, 2 months ako sa ospital. No? 2 months kasi spinal cord ang problem ko eh. Pinag-studyhan ako ng mga intern, ng mga doctors. Tapos, second opinion, ganun din. Malaki talaga ang, budget mo. So, ganito rin. Hindi natin rin alam kung ilan. Kasi kung yun nga, dadaan ka sa second opinion, yung 80,000 mo kukulangin sa check-up laboratories, ganun din. Kasi pag-aaralan kanila muna ano bang meron? Ano bang history niya noon? Tatanungin ka, history niya noon, tapos mga test, pag-aralan ka niya, ma'am, balik ka. Kasi CT scan natin, ma'am, balik ka kasi ganito ang gagawin natin. Diba? Pero yun nga, kung ako ang nanay, ako rin ang nanay ni Kenneth, ganun ang gagawin ko. Magpupunta ko muna sa second opinion. Tapos pag-isipan ko sa kanila kung sa dalawa, baka magkapareho ng advice, magkapareho ng opinion. Kung pareho sila ng opinion, doon na lang ako sa dati. Tapos ang second opinion tatanungin mo, Dok, pwede kita tanungin kasi tumubo siya ulit eh. Bakit siya tumubo ulit? Di ba? Tapos explain siya ng doktor bakit tumubo ulit. Di ba? So ikaw nanay, kung saan ka komportable sa explanation ng doktor, doon ka na lang. Kung pareho sila ng explanation, kung saan ka komportable, doon ka na lang. Pero kung different ang explanation nila, bakit bumalik, tapos pag-isipan mo sa dalawa kung saan ba ang paniniwalaan mo na doktor. Kasi ang isosolve dito, bakit bumalik? Kasi baka mamaya, after operation, tutubo ulit yan. So, malaking gastos. So, ngayon, doon tayo pupunta sa doktor na papagalingin niya na hindi na siya babalik.
di na siya tutubo ulit. Yun ang susolusyonan. Kaya natin dadalhin sa doktor at ipapa-opera ulit. Pupuntahan natin na doktor yung gagamutin niya na hindi na siya tutubo ulit. Di ba po? Sang-ayon ba kayo mga ka-chongkar? So yun nga. Amazing. Ang daming nagmamahal sa Kenneth na yan. Nakaipon, nakalikom si Jomar ng 80,000 para dyan. Pero hindi natin alam, no, kung baka madagdagan pa yan, kung saan ba, ano ba ang mararating ng operation na yan, surgery na yan, kung ano ba, hanggang dyan lang ba, kung may medication pa, may mga follow-up check-up, at kung ano-ano pa, may mga medicine na iinumin mo, kasi baka yung 50,000 is operation lang, tapos yan, pwede yan, kasi may 30,000 para iti. So, pag nagpa-opera, baka kailangan ng, magpa-hospital na, yung mag-stay ka sa hospital. Kasi dati yan, parang clinic lang daw. Kaya siguro bumalik dahil clinic lang inoperahan. Pwede ba yun? Meron no, may depende kasi sa case na may tatanggalin ng mga bukol-bukol na outpatient lang. Depende kasi sa case ng bukol. So, hindi natin alam. Sabi niya dati daw clinic lang. So, baka ito clinic na rin. Kasi para sa akin, malapit sa brain yan eh. Tayo nga brain, malapit dito. So, that is dangerous rin. So, iwan natin, no? So, isalin natin sa prayers ito si Kenneth, no? Hindi lang pera ang ibibigay natin, pati yung prayers na itong mga beneficiary ni Jomar Kalingap is, no? Makasurvive sila sa kahirapan, makasurvive sila sa yung mga health nila, may naiindag sila na sa health nila, no? Isalin natin sila sa prayers natin, mga Kalingap. So, ito, tuloy-tuloy lang pagsuporta kay Kalingap Jomar na kung anong, yung ganito, mga beneficiary niya, mabigyan din natin ng support dahil no mahirap din yung 'di ba yung channel ni Jomar is meron din siya na revenue pero alam po natin na hindi lang si Kenneth ang beneficiary ni Kalingap Jomar, marami pa siyang tinutulungan na gusto niyang pabahayan, no. So yan nga mga ka-chungkar, thank you so much sa sumuporta kay Kenneth, really appreciated. Pasalamatan ko rin kayo sa ating mga kasamahan na nagbigay ng tulong kay Kalingap Jomar para kay Kenneth, no? Kasamahan natin sa Jomcar Fans for Life, sa Jomar supporters, no? No? Sana ang Panginoon na nang magbigay sa inyo ng bayad sa mga ginagawa niyo sa pagtulong niyo sa sa kapwa. So thank you so much. Paki-like ang ating video, mga Kalingap. Sa mga magre-reply diyan, mag-replay, paki-click ang notification sa lahat. Baka hindi kayo nakatanggap ng mga notifications during my live tayo at saka during meron tayong vlogs. So really appreciated po. Shout out sa lahat ng Kalingap partners, mga charity vloggers, mga reactors, Jomcar Fans for Life, Jomar supporter, Jomar donors, Team Valoy, Team Magsanas. I love you all. At sa lahat ng Team Kalingap and Kuya Val at the end of vlogs, Kalingap Rob. See you in my next reaction. Thank you. Bye for now. God bless and keep smiling. Happy weekend. Bye.